Sa magandang hapon sa lahat ng taga-subaybay sa ating palatutunan. Every Sunday ang dialogo sa pagtuo. So sa DXDDM ang Radio Campana sa iba't ibang bahagi ng daigdig o mundo. Palaging nakasubaybay o walang tigil nakasubaybay sa regular nating palutuntunan. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat. Sa ngayon mga kapatid, ating talakayan patungkol sa dogma sa Simbahang Katoliko, ang doktrina ng purgatorio. Ating sasagutin yung mga aligasyon. Mayroong kasabihan na pag ang mga kasinungalingan pag inulit-ulit, parang totoo na yon sa mga kapatid natin hindi walang alam o hindi nila alam ang ating pananampalataya bilang mga Katoliko. So sabi, isa sa mga tuligsa, isa sa mga aligasyon ng ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya, ba't ibang mga protestante, yung doktrina ng Simbahang Katoliko, ang purgatorio, para sa kanila is money making lang yun. Para sa kanila, ang imbento lang yun sa Simbahang Katoliko. Hindi yun mababasa kahit anong salin ng Biblia. Kahit mula sa Lumang Tipan hanggang sa Bagong Tipan, hindi yun mababasa. Wala po tayo mababasa na word for word na purgatorio. So, para sa kanila, mababasa lang yun sa Catholic Encyclopedia ng Simbahang Katoliko na numero 1031 na nag-define na ang doktrina ng purgatorio para sa kanila totoo, pero mugna o kaya invento lang yon ng Simbahang Katoliko. So, yon ang kanilang mga aligasyon na dapat nating sagutin sa ating sinasabi na ang mga kasinungalingan pag inulit-ulit, parang totoo na yon sa mga kapatid natin, hindi nila ang alam ang ating pananampalataya bilang mga Katoliko. Isa sa mga gagamitin nila na diyan sa Biblia, maliban na hindi po natin mababasa ang pulong purgatorio, yung word for word purgatorio, salitang purgatorio, dalawa lang yun ang hantungan o puntahan ng bilang mga manampalataya. Pag mamatay tayo sa laman, tapos ang hantungan, katulad sa nangyari ni Lazaro, sa namatay ng laman si Lazaro, yung tinatawag natin physical death, saan ba punta si Lazaro? Namatay si Lazaro o ang kaniyang espiritu o kaluluwa napunta kang Abraham. Yon ang ayon sa mababasa natin sa Ebanghelyo ni San Lucas 16, 19 hanggang 24. Namatay si Lazaro. Saan ba yung kaluluwa niya? Sa langit. Diba? Namatay, yun mababasa natin sa Lucas 16, 24 hanggang 24. Nasabihin hanggang 24. Ang taong mayaman namatay. Saan ba ang taong mayaman? Sa impyerno. Kung tingnan natin ang context, mayroon pang nangyaring conversation sa pagitan ni Abraham at sa taong mayaman, di ba? Nag-request pa ang taong mayaman na papuntahin si Lazaro sa kanya para malamigan yung sa kanya, sa Tagalog yung lips niya, laban niyang iyang bunganga niya. So,
pero hindi pwede kay mayroong pagitan, mayroong boundary. Ang pangalawang request sa taong mayaman na kung pwede pabalikin si Lazaro sa lupa o sa sanglibutan. So malinaw na yung lugar na yon na napuntahan ni Lazaro, hindi na yon ang tinatawag nating sanglibutan o tinatawag nating Mother Earth, di ba? So maliban dyan, ano bang mangyari pag ang tao ay mamamatay sa laman? Ang kanyang kaluluwa, saan ba punta? Kung mabuti siya, magpunta sa langit. Kung masama siya, kung ang grabe niyang kasalanan na gawa, magpunta siya sa impyerno. Saan ba mababasa natin? Mababasa natin sa San Juan 5:28 hanggang 29 na ang mga taong mabubuti mapunta, maligtas at mapunta sa langit. Ang taong masama o mga magkasalanan maharap ng hukom at makamit niya ang yung parusa na walang hanggan, yung sa impyerno. Yung itinatawag natin that eternal damnation. So, mababasa natin sa pahayag, Revelation chapter 20, verse 10, sa King James Version. So, yung mga naligtas, makamit nila ang buhay na walang hanggan kung tinatawag nating langit. Sa pahayag o Revelation chapter 11, verses 11 to 12. So, dalawa lang po ang hantungan ng tao pag mamatay sa laman, kung physical death. Dalawa lang po. Pag magkasalanan po kayong tao, isa po kayong masamang tao, magkasalanan tao, punta kayo, hatulan po kayo ng apoy sa impyerno. Pag mabuti kayong tao, paligtas ka at makamit mo ang buhay na walang hanggan na tinatawag nating langit. So, yun ang mga barahan nila mga kapatid na hindi totoo nga mayroong purgatorio. May nangyaring friendly discussion o yung mga nangyaring debate dito sa mga programa sa DX Dialogos Bagto. Ating katungwari ay isang SDA, pastor ng SDA, Reform Movement, para sa kanya, kung totoo yung mayroong purgatorio, saan ba? Makaturo ba kayo saan po yung saang lugar yung purgatorio na tinutukoy niyang mga Katoliko? Sabi ko sa kanya, kung para sa inyo meron yung kanang tinatawag ng pinpoint yung saang lugar yung purgatorio, pagturo tayo nga saan ba, makatuturo tayo saan ba yung lugar ng purgatorio. Ang impyerno, yung mga kapatid ito, mga protestanti, samampalataya po sila ng impyerno, pero hindi pa mo po sila nakakita o hindi nila alam kung saan yung lugar ng impyerno. Lalo-lalo ng langit, di ba? Pag lumahat kayo sa itaas, hindi ibig sabihin yung makita natin sa itaas, yun ang langit. Tinatawag lang yun na atmospheric heaven. Pag magdadasal tayo ng Amahan namin, ang langit ay maraming langit. Diba? So, hindi lang isa ang langit. Pero mayroong langit na tinatawag na the abode of God. Yung tinitirahan ng ating Panginoon. So, yan ang mababasa sa San Juan 14:1 hanggang 6, di ba? So, ating sasagutin mga kapatid ang ating mga kapatid sa iba't ibang mga pananampalataya, palagi silang tumilagsa ng ating doktrinang purgatorio, pero hindi nila naintindihan kung ano po ba ang word na purgatory, di ba?
Dala na, nasa aking mga kamay ang isang libro, aklat ng SD na tinatawag na The Great Controversy. Nasa pahina 368 na inidefine ang salitang purgatorio. Kung ating babasahin, ano po ba ang definition sa libro ng SD o aklat ng SD ang salitang purgatorio? Ating babasahin. Purgatory is a state of suffering after this life, in which those souls are for a time detained. Mayroong bilangguan, yung detained, di ba? Nagabilanggo, yung mga kaluluwa. Base sa definition sa aklat ng SD, The Great Controversy. Who depart this life after this deadly sins have been remitted as to the stain of unguilt, and as to the everlasting pain that was due to them, but who have no on account of those sins still some depth of temporal punishment to be. So malinaw mga kapatid na inidefine sa aklat ng SD na yung purgatory is tinatawag na temporal punishment. So hindi yon ang ituturing na imperno, con hell, di ba? Kaya ang imperno mga kapatid, eternal damnation. Punishment to pay. So meron po tayong babayaran. As also those souls which leave this world guilty only of venial sin. So malinaw mga kapatid sa definition sa aklat ng SDA, ang purgatory para lang po yon sa mga taong nakagawa ng isang salang tinatawag na venial sin. Hindi para pang mortal sin. So hindi naman siguro ibig sabihin mga kapatid, yung mga kapatid natin SDA, palagi silang tumilig sa ating doktrina ng purgatorio, pero hindi nila nababasa ang naintindihan ang salitang purgatorio, di ba? Nandyan sa kanilang aklat. Para sa mga, yun ang tinutukoy sa pahayag 21:27. Ano po ba kung hindi po tayo, maliban dyan bago tayo pupunta sa pinadayan 21, bago natin tingnan ang pahayag o Revelation 21:27, ano po ba ang definition sa dictionary sa salitang purgatorio? Kung tingnan natin ang The New Lexicon Webster's Dictionary of the English Language sa pahina 811, ano ang definition sa aklat ng SDA? Parehong-pareho, nagpinside po sa definition sa Webster's Dictionary. Ano po ba ang definition sa Webster's Dictionary sa word, salitang purgatorio? Purgatory, the state or place when the souls of the departed, though in a condition of grace, are purified from suffering. Purified from suffering before they enter paradise. A condition of suffering, it was purgatory to have the full lesson. So, parehong-pareho mga kapatid, mga minahal natin mga kapatid, ang definition sa aklat ng SDA at saka ang Webster's Dictionary. Diba? Kung para sila, hindi sila maniniwala sa dictionary mga kapatid, pero sa kanilang aklat, parehong-pareho ang definition sa kanilang aklat, ang The Great Controversy. Sa definition, saan ba po mapapasa natin mga kapatid yung tinatawag na purified from sin? Kung tingnan natin ang Isaiah, sa lumang tipan tayo mga kapatid, nandito na silang Brother Arnold grupo nilang Brother Arnold, Brad Danny, nandyan din si Brad Carlos Acapulco.
Brother Danny Camaro, Brother Nano Ramoso, at sino pa dyan nasa labas. Ha? Para sa atin, mahirapan po tayo magsalita ng Tagalog, pero sinusubukan na lang natin para po tayo maunawaan, maintindihan sa ating mga kapatid nandyan sa Luzon. Kay sa talagis po silang, meron po tayong ina-upload na previous nating discussion sa ating YouTube channel para sa ilang pa, Brother, bakit po kayo nag-upload ng Bisayang dialect? Hindi na po kami makaunawa, hindi na po kami makaintindi. Masaya na kami na tagasunod sa iyong YouTube channel kasi nakaintindi na kami kay ang iyong deliberation is Tagalog. So, subukan na lang natin kahit mahirapan tayo. Yung tinatawag ng mahirapan tayo magkalisod-lisod. Kung tingnan natin ang salin, kahit anong salin ng Biblia sa Isaiah 4:4, kung babasahin natin, sa pamamagitan ng makatarungan, paghatol, lilinisin ni Yahweh ang karumihan. So, meron tayong mababasa sa Biblia na lilinisin ni Yahweh ang karumihan. Pag lilinisin niya ang mga karumihan, hindi yun patungkol o hindi yun ang tinutukoy yung impyerno. Kaya ang impyerno hindi yun nagturo o hindi tayo babasa diyan yung kalayo sa impyerno ay panglilinis. So kung tingnan natin mga kapatid, ang Diyos na maghatol, matapat siya maghatol, di ba? O tinatawag sa English, God is the most righteous judge. Ang Diyos na maghukom ay tapat, matapat. Hindi injustice, di ba? Isa siyang tinatawag na God, the righteous. God, the righteous, maghatol siya ng matapat na paghatol. Kung tingnan natin awit 7:11, ikaw ang Diyos na matuwid, isang hukom na matapat. So, kung tingnan natin ang Ebanghelyo ni San Marcos, mga kapatid, may tinutukoy si San Marcos, si Ebanghelyo ni San Marcos, sa 9:49, na ating basahin mga kapatid niya, yung definition sa purgatorio, mababasa natin sa Gospel of St. Mark 9:49. Sa today's English version mga kapatid, kung ating tingnan, everyone will be purified by fire as a sacrifice is purified by salt. So malinaw mga kapatid na mayroong apoy na magagamitin, yung apoy na gagamitin sa paglilinis. Hindi yung apoy na tinatawag nating lake of fire na impyerno sa Benedict 20, di ba? Mayroong lake of fire. Ang apoy na tinutukoy sa Gospel ni St. Mark, maglilinis ng kasalanan. So, kung ang tanong natin sa kanila mga kapatid, kung para sa kanila yung apoy na maglilinis sa kasalanan na tinutukoy sa Ebanghelyo ni San Marcos 9:49, ano po ba ang klaseng apoy yun? Kung ang ilang na kilalang apoy ang impyerno lang, ang apoy ng impyerno, ang lake of fire, of hell, hindi yun makalilinis ng kasalanan, di ba? Pero mayroong tinutukoy si San Marcos na mayroong apoy na, malinaw na malinaw, everyone will be purified by fire. So, mayroong apoy na gagamitin sa paglilinis ng kasalanan. Yan ang tinutukoy ni San Pablo sa kanyang sulat sa taga-Korinto. Sa unang Korinto 3:15, ano po ba ang mababasa sa today's English version? Ginagamit natin today's English version mga kapatid, kay iba yung salin
sa King James Version, pero tingnan din natin ang King James Version, mga kapatid. Atin din babasahin ang King James Version sa unang Korinto 3:15. Ating babasahin, mga kapatid, para po kung ano po ang mababasa sa salin ng King James Version o Protestant Version ng Biblia. Tingnan natin ang unang Korinto 3:15 sa today's English Version. But if anyone work is burned. So, ang ating mga nagawa is matutupok ng apoy, is burned up. Then he will lose it. But he himself will be saved. So, kahit ang ating mga nagawa masusunog sa Bisaya o sa Tagalog din, masusunog, matutupok ng apoy. Pero, mayroon pang kaligtasan. Mayroon pa, maliligtas pa, mga kapatid, di ba? Him will be saved as if he had escaped through the fire. So, labas pa sa yung escape, mga kapatid. So, labas pa galing sa apoy, mga kapatid. So, ano po bang klaseng apoy yung tinutukoy ni San Pablo? Yun ang tinatawag nating purgatorio, mga kapatid. Ang lahat ng mga kapatid natin sa iba't ibang mga panampalataya o mga protestante, kung para sa kanila, ang ilang pinaniwalaan nila is dalawa lang ang hantungan ng tao pag mamatay ng laman, o mamatay sa laman kung physical death, dalawa lang, langit lang at inferno. Delikado po yun, mga kapatid. Ang kanilang pinaniwalaan ng Diyos, hindi parehong ng Diyos ng Simbahang Katoliko. Di ba? Pag langit lang at inferno, ang itinuturo nila, so, siguro, mga kapatid, delikado. Lahat tayo ay barbecue sa apoy ng inferno. O ang kanilang Diyos na pinagwilaan, isang Diyos na injustice. Ang definition sa aklat ng SDA, yung purgatorio, tumutukoy ng tao, sa isang tao na nakagawa ng isang kunti lang kasalanan kung tinatawag na venial sin. Di ba? So, ano po ba ang tinuturo ng mga apostoles? Ilan bang kasalanan ang magawa ng tao pag makasala? Ayon sa sulat ni Epistola ni San Juan Unang Juan 5:16, pag ang tao makasala, dalawa po ang epekto ng actual sin, di ba? Dalawa ang epekto ng actual sin. Kung tingnan natin ang isang epistola ni San Juan Apostol, Unang Juan 5:16, mga kapatid, tingnan natin babasahin. Dapat siyang manalangin upang bigyan ito ng Diyos ng buhay. Ang tinutukoy ko ay kasalanang hindi mauuwi sa kamatayan. So mayroong turo si San Juan Evangelista na mayroong salang hindi mauwi sa kamatayan. Ano po ba yung salang hindi mauwi sa kamatayan? May kasalanang ang kanino man kinauwian ng kamatayan. Hindi ito ang sinasabi kong idalangin niya. Lahat ng kasamaan ay kasalanan, at may kasalanan hindi humahantong sa kamatayan. So, ang yung tinutukoy ni San Juan na tinatawag niyang konting kasalanan, pwede pa nating idanalangin, ipagdasal. Kaya hindi yon mauwi
sa kamatayan. Pero yung malaking tinatawag natin mortal sin, yung grave sin, yung malaking kasalanan, hindi na yun parang base sa pangaral ni San Juan, hindi na natin idanalangin o ipagdasal ng tinatawag na mortal sin. Pero kung isang tao makakommit ng isang mortal sin, pero magsisisi siya sa nagawa niyang mortal sin, yun natanggap niya ang kapatawaran ng Diyos. Pag panahon na siya, sa tuwing siya ay magsisisi ng nagawa niyang malaking kasalanan kung tinatawag sa English na grave sin. So, mayroong itinuturo o ang si San Juan na dalawang kasalanan, yung binabanggit sa aklat ng SDA na venial sin. Pero ang SDA nagtuturo sila kahit kaunting sala at malaking sala, pareho lang yun. Diba? So, sa batas ng sanlibutan, mayroon tayong tinatawag na justice system. Diba? Hindi man maituturin natin mga kapatid yung taong nagkasala kaya nagnakaw siya ng isang itlog ng manok. Ang hatol sa kanya is life sentence na eh. Isa ng injustice yun mga kapatid, di ba? Pareho lang hatol sa isang tao nga nakagawa ng bribery o yung pag nanakaw o yung tinatawag na tulisan. Yung isang tulisan, di ba? Ang dalawang tulisan na katabi ng ating Panginoon. Ang isa na nagsisisi sa kanyang kasalanan. O, di ba, hinahatulan ng Panginoon na mayroong promises ang ating Panginoon sa kanya. Ngayon, kasama ka sa akin sa paraiso, di ba? Pero ang isang tulisan nga hindi nagsisisi, di ba? Meron bang sinasabi ang ating Panginoon sa isang tulisan nga, ngayon, kasama ka sa akin sa paraiso? Wala. Yun lang ang isang tulisan na nagsisisi sa kaniyang kasalanan. So kahit pang mortal sin, pag ang isang tao nakakommit ng mortal sin, nakagawa ng mortal sin, pero yung isang tao, pag mayroon pa siyang hininga, mayroon pa siyang buhay na, na sa kaniyang hininga, din nagsisisi siya sa kaniyang kasalanan, so mayroon pa siyang matanggap na kapatawaran. Kaya ang Diyos ay isang righteous God. So yun ang doktrina ng purgatorio mga kapatid. Kaya wala ng purgatorio, lahat tayo barbecue sa apoy ng impyerno. Yun ang mababasa natin nga sa pahayag 21:27. Ayon sa sulat ni San Juan Apostol, hindi makapapasok sa siyudad ang alinmang marumi o sino mang gumagawa ng kasamaan o sinungaling, kundi ang mga tao lamang na nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ng Kordero. Kahit kunting kasalanan, hindi makapapasok sa langit mga kapatid, ayon sa sulat ni San Juan. So, yung magnanakaw ka lang ng isang itlog, hindi na yun makapasok sa langit. Yun ang tinatawag na sa tinutukoy sa sulat ni San Marcos 9:49, everyone will be purified from fire, as a sacrifice is purified by salt. So, mayroong paglilinis, pero kung sabi nila, hindi po kami maniniwala ng purgatorio kay hindi natin mababasa dyan sa Biblia. Mamaya mga kapatid, babasahin natin word for word ang salitang purgatorio. Ating babasahin mamaya. So, kailan po ba tayo hahatulan? Kailan po ba tayo pupunta sa purgatorio? Ayon sa sulat ni San Pablo sa
sa taga-Hebro, kung ating babasahin, ang isa't isa ay mamamatay, tapos harap siya ng hukom. Kung ating babasahin ang Hebrehanon 9:27, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay, nang minsan ay pagkatapos ay ang paghuhukom. So, ang tinutukoy ni San Pablo, pag ang tao ay mamamatay sa laman, kung tinatawag na physical death, right after, humaharap siya ng hukom, paghukom. So ano po ba ang humarap ng paghukom? Kung tingnan natin ang Ecclesiastes 12:7, pag ang tao ay mamamatay sa laman, ang ating laman ay babalik sa lupa. At ang ating kaluluwa o espiritu babalik sa Diyos, di ba? Kung tingnan natin Tobias 4:3, ayon sa sulat sa Tobias, no propeta Tobias, ang ating kaluluwa ay babalik sa Diyos pag mamatay tayo, ang ating laman ay babalik sa lupa. So, malinaw na mga kapatid, in physical death, mayroong body part na tinatawag nating soul o kaluluwa, galing sa laman ng tao. So, right after, humarap siya ng hukom. Kung tingnan natin ang 2 Korinto 5, 6 hanggang 10, ating babasahin mga kapatid. Ang 2 Korinto 5, 6 hanggang 10. 6 muna tayo, kung ating babasahin. Kaya malakas ang aming loob. Alam namin habang nakatira kami sa katawang lupa, ay malayo kami sa piling ng Panginoon. So, ano ang sinasabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa 2 Korinto 5:6? Minsan, pag nakatira pa tayo sa katawang lupa, yung na mayroon pa tayong laman, malayo pa tayo sa piling ng Panginoon. Pero ang mga kapatid natin mga born again, nandito pa sa sanglibutan, nandito pa sa lupa, nandito pa sa lungsod ng Osamis, naglalakad. Ang iba sa gawa ng kanilang religious rally every Friday. Pero para sa kanila, ligtas na sila. So, kung tingnan natin, sumasalungat ang claim nila na ligtas na sila kahit nandito pa sila sa sanlibutan. Ang sabi ni San Pablo, ano po ang sabi ni San Pablo? Kaya malakas ang aming loob. Alam namin habang nakatira kami sa katawang lupa, ay malayo kami sa piling ng Panginoon. So, sino po ba ang ating paniniwalaan mga kapatid? Ang mga kapatid natin born again, na nag-claim na silang ligtas na, nakimit na nila ang buhay na walang hanggan. Para sa kanila, yung tinatawag nila na predestination, na ang kanilang destination ay sure na po sila, na paralangit na po sila, di ba? Pero ang sabi ni San Pablo, pag nakatira pa tayo sa katawang lupa, malayo pa natin ang piling ng Panginoon. Yes po tayo mga kapatid. City. Sapagkat sa pananampalataya kami nabubuhay at hindi kami umaasa sa mga kita lamang natin. Yes, sapagkat lahat tayo'y harap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng nararapat sa kabayaran sa lahat ng ating ginawa dito sa lupa, maging mabuti o masama. So, ang hatol sa ating mga kapatid, yung ating nagawa, mabuti man or masama. So,
Tapos, tinatawag natin physical death o pagkamatay ng laman ng katawang lupa natin, harap tayo ng isang hukom. Nung tinatawag namin Katolikong particular judgment, mga kapatid. Para po tayo hatulan base sa ating nagawa dito sa sanlibutan, mabuti man or masama. So, mayroong tinatawag na particular judgment. So, kung mayroong particular judgment, dipahayag ng definition ng purgatory, yung purgatory ay para lang yon sa mga nakakommit ng venial sin o nakagawa ng venial sin. So, mayroon ba tayong mababasa, mga kapatid, sa salin ng Biblia? Hindi po natin dala yung isang salin nating Biblia. Pero kung tingnan lang natin ang unang Pedro, kung tingnan natin, mga kapatid, ang unang Pedro 18 hanggang 19, kung ating babasahin, mga kapatid. Ano po ba ang mababasa natin? Si Kristo nga'y namatay paminsan, magpakailanman, dahil sa ating mga kasalanan. Siya na nawalang kasalanan ay namatay alang-alang sa atin na mga makasalanan, upang madala niya tayo sa Diyos. Namatay siya sa laman, subalit binuhay sa Espiritu. Sa Espiritu nagtungo siya at nangaral sa mga Espiritong nakabilanggo. So, sa Espiritanong base sa ating mabasa, mga kapatid, sa Espiritu nagtungo ang ating Panginoon at nangaral sa mga Espiritu. Sa salin ng Bagong Tipan, sa tinatawag na salin na Bagong Tipan lang yun, mga kapatid. Sa Bisaya, ang bagong testamento, yun ang, kung babasa natin sa ibang salin, yung na bilanggo na mga mababasa natin na bilanggo na mga kaluluwa. Pero sa King James Version, sa Common Bible, today's English Version, ang nabilanggo ay ang mababasa natin Espiritu. Pero silang kay sa susunod, ating i-discuss ano po ba ang kaibahan ng Espiritu at kaluluwa, para po natin maunawaan kung ano po ang kaibahan. So, sa ibang salin, mababasa natin yung nabilanggo ang mababasa yung mga kaluluwa sa panahon ni Noah. Di ba, kung babasahin natin nga sa Genesis na mayroong flood o mayroong lunok na nangyari panahon ni Noah, 8 lang katao ang naligtas sa tubig, lahat-lahat na mamatay, di ba? Pero ang kanilang kaluluwa nandun sa tinatawag na bilangguan na pinuntahan ng ating Panginoon at nangaral siya doon. Ang tanong, mga kapatid, yung lugar na pinuntahan ng ating Panginoon na isang bilangguan ng espiritu o kaluluwa, may tuturin ba natin yung impyerno? Hindi. Pahayag 20 yung impyerno is eternal damnation. May tuturin ba natin, mga kapatid, yung lugar na pinuntahan nating Panginoon, nangangaral siya ng mga nabilandong espiritu o kaluluwa, may tuturin ba natin langit yun? Hindi. Kaya ang langit, hindi na yun kailangan pang i-undergo ng pangangaral o tuturaan nating Panginoon para maligtas. Langit na yun ligtas na yun. So yun ang tinatawag namin, mga Katolikong purgatorio. Totoo naman, mga kapatid, nga ang nag-define ng mga sa ating doktrina ng purgatorio,
ang nag-define yon mga early fathers na. Kung ating babasahin ang Catholic Encyclopedia, panahon na sa early fathers. Pero hindi yon ibig sabihin mga kapatid na ang doktrina ng purgatorio panahon na ng mga early fathers, 4th century. Kung ating babasahin, nandyan na ang purgatorio, itinuturo na o mababasa na sa Biblia. Nakaalala lang po ako mga kapatid sa isang saksinubang mayroon po tayong palatuntunan na programa sa dati sa DXTD na tinatawag ng title ng programa Lamdan. May isang preacher ng Saksi ni Jehovah, evangelist ng Saksi ni Jehovah, nagtanong siya, yung doktrina niyo sa purgatorio, Brother Tata, sa bagong tipan lang yun, itinuturo o sa lumang tipan? Nandiyan na sa lumang tipan. Nag-exist na ba yun sa lumang tipan o nag-exist na yun sa lumang tipan? O bagong tipan? Ang sagot ko, aking binabasa ang yung talata ni San Pedro, yung binabasa natin sa unang Pedro 3:15, di ba? Sino po bang mga kaluluwa espiritu nga nabilanggo na tinutukoy sa epistola ni San Pedro? Yung pang mga kaluluwa panahon pa sa lunok ni Noe, di ba? So, meaning, nandyan na before Christ, sa lumang tipan, nandyan na ang purgatory. Nag-exist na. Pero sa bagong tipan na pagdating na ng ating Panginoon, pinuntahan niya ang naturang lugar. O yung tinatawag na bilangguan ng mga espiritu, mababasa natin yon sa salin ng Biblia na tinatawag na sa La Sagrada Biblia, isang Spanish Bible. Kung babasahin natin ang La Sagrada Biblia sa unang Pedro 3:18 hanggang 20, mababasa natin ang salitang purgatorio. A los tales predico mucho tiempo el Espíritu de Cristo por boca de Noé, especialmente los 120 años que dura la preparación del arca, el Padre se entiende por espíritus las almas y por cárcel el purgatorio. So, malinaw na malinaw mga kapatid niya, mayroon po tayong mababasang word na purgatorio dyan sa Biblia. Hindi lang nila nababasa. Dati mga kapatid, ang ating mga katunggari, ang ating mga kapatid sa iba yung mga panampalataya, sabi nila, hindi po kami maniniwala ng purgatorio kaya hindi yun mababasa sa Biblia ang salitang purgatorio. Sa ngayon, mayroon na tayong mababasang salitang purgatorio sa Biblia. Sa Biblia, hindi pa rin sila maniniwala. Ano po ba ang kanilang paniniwalaan? Yung hindi mababasa. So, mahal na mahal po kayo namin mga kapatid, nasa iba yung mga panampalataya. So, nakahanap kami ng isang salin ng Biblia. Yung Biblia ang ginagamit natin la Sagrada Biblia, galing yun sa Spain. Mayroong tagapakinig namin, taga Bohol, Hagna Bohol na isang overseas. One time na ang ruta sa kanilang barko, kanilang barko na nasakyan ng barko, may ruta nila sa Spain. Doon siya nakabili pala La Sagrada Biblia na ginagamit natin ngayon na mayroong word na purgatorio. Pati yung word na Santísima Trinidad, mababasa din sa naturang salin na Biblia, yung sa Sagrada Biblia. So, hindi totoo mga kapatid nga hindi mababasa ang salitang purgatorio sa Biblia. Mayroon po tayong mababasa. Pero hindi pa rin sila naniniwala. So, ang kawawang-kawawa, hindi pa tayo extra mga kapatid, mayroon na lang tayong 3 minuto para masunod silang Brad Arnold Ramoso, Brad Danny Tumaro, Brad Carlos Acapulco, sino pang iba dyan sa labas, ating makasama sa Osami City Chapter para sa pagpatuloy hanggang alas 3. Kawawang-kawawa mga kapatid kung kayo nandyan sa isang sikta na walang
purgatorio. Kay delikado mga kapatid na kayong lahat barbecue ang inyong kaluluwa sa impyerno. Ang doktrina ng purgatorio nagsignifies mga kapatid na ang Diyos maghukom, matapat na maghukom. Diyos is the most righteous judge. So, justice yang maghukom. Pag wala ng purgatorio, lahat ng mga kaluluwa barbecue sa apoy ng impyerno. Maraming salamat mga kapatid. So, ang susunod, sila ng Brad Arnold, sasabi ko nga sila na pong Brad Arnold, kay hati-hati lang po kami sa oras natin sa ngayon. Kaunti lang po ng ating oras, hindi dati nga mayroon tayong 5 oras bawat linggo, di ba? From 12 noon up to 5 p.m. Pero sa ngayon, 2 lang oras ang binigay sa atin ni Padre Darrell. So, then, nag-advise pa siya nga, hindi lang yung, para sa gana, parang Padre Darrell, huwag lang tayo ito lang yung dialogue. Nung sa Pirmero, ang title na lamdag. Pero, dialogue naman yun ang dati nating title. Say, balik lang. Kaya para sa gana, hindi hindi pa pwede nga dami ang dito sa loob kay sa panahon na yon natin ngayon na napatayo sa panahon ng pandemic. So, atin lang i-follow natin ang protocol ng health protocol ng tinatawag na physical distancing. Pero hindi po kami pwede mag-wearing mask dito kay parang nguho po kami pagsalita pag mayroon kaming mask. So, wala po tayong panahon. Dito na po kayo mga kapatid. Para pagpatuloy sa ating palatuntunan,